Everyone. Good morning sa ating resource person, Sir Nathaniel Balbalosa, ang ating resource person from Sinaloa Municipio, Sir Nathaniel. Okay, ang ating resource person po ay galing pa sa Sinaloan, LGU. So, ang topic po niya ay Visual Graphics Desktop Publishing. So, magandang umaga po sa ating participant, si Ms. Pamela Yu, Sir Adrian, ng PHO, si Sir Lee, ayan po, si Sir Adrian Dalisay po ay ating taga-PHO, siya po ay ating kayado. Si Sir Lee po ay sa ating planning. So, andito po si Sir Nathaniel para sa ating background sa kanyang topic. Sir Nat? So, good morning po. Bali, ang topic po natin ngayon, nabanggit nga po ni Ma'am, ay Visual Graphics Desktop Publishing. Pero bago po yun, magpapakilala po muna ako. So, ako po si Nats Balbalosa, pero ang full name ko po talaga is Jan Nathaniel S. Balbalosa. So, ang hometown ko po ay sa Siniloan. Gumraduate ako noong 2023 sa LSPU Siniloan. Bali, ang course ko po ay BSIT o Information Technology na major in Animation and Motion Graphics. So, ngayon po, ang current work ko po ay yung naging OJT ko last year. Siguro mga June ata. Natapos ako ng June. Pagkatapos ng OJT ko, in-observe po nila ako. Direct hire na po, parang rekta na po na. So, ang office ko po ay sa Department of Tourism sa Siniloan po. Yes po. So, yun po. So, na-introduce ko na po yung sarili ko. So, siguro pwede naman pong kayo naman, sir. Sir Adrian, introduce yourself, get to know you, get to know you. Yes. Para naman po magkakilala po tayo ng mas ano pa. I'm Adrian Dalisay from the Provincial Health Office. So, bali, nag-develop ko for this term para mas ma-enhance pa yung aking knowledge about graphic design and ayun, magamit sa trabaho. Si Ma'am po. My name is Pamela Yu po. Empleyado po dito sa MISO. Taga Santa Cruz, Laguna. So, bali, ano po muna tayo? Hindi daw po muna tayo mag-start ng sabi ni Ma'am po. Background. So, bali dito po sa course natin, ang magiging coverage po ng course natin is more on desktop publishing. Pero naglagay din po ako ng more on graphic design naman. So, papasok pa rin po dito yung mga kailangan natin para makapag desktop publish. So, una po dito ay yung Introduction to Desktop Publishing. So, nandyan po yung definition, importance, historical overview, and evolution ng technology sa desktop publishing. And then, next naman po is yung key concepts ng design. Nandyan yung layout and composition principles, color theory and psychology, and typography basics. So, bali ang magiging magagamit po natin sa all throughout this session ay Photoshop kasi hindi pa rin ako masyadong familiar sa Adobe Illustrator. Pero ang sabi po nila, ang desktop publishing ay more on Adobe Illustrator and InDesign.
Pero ngayon, sa ngayon po, baka mag-focus tayo sa Photoshop. So yun, sa chapter 3 naman po, yung desktop publishing software. So i-introduce, makikilala po natin dito yung iba't ibang software na pwede natin magamit. Tsaka yung basic tools and features. At yung ano ba yung pagkakaiba-iba nila. Tsaka ano yung pagkakapare-parehas nila. Tapos, dito naman po sa chapter 4 is understanding the target audience. Kamali ito. So, ano ba yung mga kailangan ng kailangan natin malaman para maging effective yung design natin. Halimbawa, meron tayong ipapublish na announcement or na kung ano man na pwedeng ibigay sa atin, either printed or digital. So makikita din po natin dito yun. Tsaka yung importance ng style guide. Ano ba yung effective na style? Ano ba yung mas maiintindihan ng mga audience natin. Tapos chapter 5 is yung grid systems and their application. Dito naman po papasok yung paglalagay natin ng halimbawa title, ng subtitle, tapos ng iba pang details no topic. Ganun din sa visual hierarchy and emphasis, tsaka sa balancing text and image. So hindi lang siya basta design layout. Kailangan para maging effective yung design at layout natin, kailangan alam natin tong mga dito naman po sa chapter 6 malalaman natin yung image editing basics and file formats. So dito naman malalaman natin kung ano ba yung dapat nating gawing file format. Halimbawa, kailangan natin ng picture lang, kailangan natin ng TIF, o kung ano ba yung specific na format na kailangan natin para dun sa project. Tapos meron din po tayo dito ano ba yung mga pwede natin pagkuhanan ng mga quality na image. Diba, mga websites, mga Facebook page, mga ganun po. So, tapos sa chapter 7 naman po, ito naman yung typography mastery. Dito naman tayo mag-aaral kung ano ba yung tamang font na gagamitin natin dun sa specific na project na yun. Tsaka yung leading, kerning, and tracking, dito din po natin malalaman. Tapos sa typography mastery, meron din po tayong creating hierarchy. Tapos sa panghuli po nito, magkakaroon po tayo ng hands-on activities. Tsaka lang po tayo magkakaroon ng activities. Pero sa kada chapter po natin, meron po tayong activities na ibibigay sa inyo. So dito naman sa activities, siguro maggagawa tayo ng mga halimbawa na madalas nating na ibibigay na gawain sa atin bilang layout artist or graphic designer. Ayun. So, yun po yung natin, yun yung first outline ni Sir Nathan. So, since yung ibang participant natin is on the way pa, yung pinaka-day 1 natin ng ating training proper is tomorrow.
Ano po? Bali day 0 po ba? Ngayon po ay start pa ano natin. Tomorrow po yung pinaka day 1. Make sure yung ating day 1 po ay on time na tayo. Ano po? Mag-i-start tayo ng 8:30 para ano natin 8:30. So yung day 1 natin dapat ngayon is orientation pa lang. So, kumbaga na overlook ng ibang participant, hindi nakarating agad. So bukas po yung ating day 1. Sir Adrian, Sir Ma'am Pam, and Sir Nat. Yan na pa. So, thank you everyone. See you tomorrow. Thank you.